Good morning, everyone. Sa umaga pong ito, nais ko pong talakayin ang isang napaka-importanteng topic. Since alam naman natin last days na po talaga tayo, hindi po yan maitatanggi sa lahat ng mga nagaganap at mga nangyayari ngayon sa mundo. Mahalagang, kasi naisip ko lang po na lagi natin binabanggit yung mga katotohanan ng last days, lagi natin binabanggit yung eschatology, no? Dito po sa channel natin mostly. Pero bibihira yung mga nakababatid nung paano ka ba makakasama sa rapture. Simple lang po kung paano. Through the Lord Jesus Christ finished work. Wala na pong iba. Okay? Nakakabahala na may mga nagsasabi na kapag ka pumalpak ka sa buhay mo, kapag ka hindi ka nag-church, kapag ka hindi ka gumagawa ng kabutihan sa kapwa mo, tinatamad ka ng mag-Bible study, tinatamad ka na rin mismo mag-devotion, naka-encounter kami niya na pero biro, way back then. Tinuturo niya kapag ka hindi ka raw nakapag-devotion, maiiwan ka. Hindi ka kukunin, no? Napakababaw. Yung mga taong yan naniniwala na by works ang salvation. Especially yung mga nagtuturong you can lose your salvation. Naniniwala sila na pag nawala mo ang salvation mo, pwede mo rin daw itong maibalik through your good works, which is wrong. Kasi tignan mo, kung pwede mong maibalik yung, or so they say, kung nawala mo yung salvation mo dahil sa gawa mo, again, dahil sa gawa mo your work, di walang kabuluhan yung ginawa ni Christ sa cross. Hindi mo alam yung gospel. O pag nawala mo yung salvation mo, you have to do another good work para mabalik. Bigay bawi ba ang Diyos? Hindi po ganun ang Diyos. Sabi nila, kapag ka tinuro mo raw yung once save, always save, aabuso sa kasalanan ng tao. Mali po yun. Hindi po. The more na alam mong mabuti ang Diyos, the more mo siyang mamahalin, the more mo siyang paglilingkuran, the more mo siyang pasasalamatan. I know what I'm talking about. Na-experience ko po. Lagi kang ganado sa Bible study, lagi kang masaya, lagi kang gumagawa ng vlogs tungkol kay Jesus. Di ba? Yun po yun. Alam mo, pag na-bless ka, alam mo siya ang pinagmulan. No? Naligtas ako dahil sa ginawa ni Kristo. Naligtas tayo dahil sa ginawa ni Christ. Nakakatakot niyan, yung mga nagtuturo niyan, sila ang maiiwan ng rapture. Dahil naniniwala sila na ang passes to eternal life is yung good works nila. Kaya nga po, pag nagturo ka, may mga deceiving kasi ngayon, they believe, sabihin nila, salvation is through Jesus Christ. Tapos nagtuturo, losing salvation. Alam mo, pag nagturo ka na nawala ang salvation, ibig sabihin yan, nawala yung salvation dahil sa gawa mo. Therefore, para maibalik yan, gagawa ka na naman. Nasaan ang gospel doon? Wala po. O yun, so maliwanag na po yung point number 1, salvation. Naliligtas ang tao, sabi ng aklat ng Romans, through faith in Jesus Christ and not by obeying the law. Maliwanag po yan. Okay? Point number 2, sa lahat ng mga nakikita natin ngayon, presently, yung sinabi nila dati na peace and safety, natatandaan niyo po yon? Tapos, nagkasundo na raw yung Iran at saka yung Amerika, US. 2 weeks ago yata yun. Okay na, ayos na. May nag-vlog pa nga na sabi niya, okay na, ayos na. Tingnan nyo, after 1 week lang mahigit, yan na naman po, nag-aaway na naman. Kasi wala pong totoong kapayapaan, especially dyan sa Middle East, kung wala ang presensya ng Panginoong Jesus hanggang hindi siya dumarating dito sa lupa. Kaya, please, alamin natin kung ano yung nakasaad sa Bible. When they say peace and safety, sudden destruction comes upon them all. Pangatlo, yung mga bagay na nakikita natin na nangyayari nakakatuwa.
Sige, doon po tayo sa kakatwa. Pag sinabi mong kakatwa, nung bata po ako, kakatwa, parang unusual. These things are unusual. Sabi nga ni Tom Jones, it's not unusual. Pero ang totoo, unusual. Dahil tulad ngayon, may UFOs na. No? Tulad ngayon, meron na pong mga nangyayaring mga lindol na pagkalalakas. Nasa end times na po talaga tayo. Hindi natin yan may tatanggi. Nagsimula sa 7.2, sinundan ng 7.5, which is very, very abnormal sa panahon ng mga lindol. Mauuna muna dapat yung mas malakas na lindol, susundan ng mga mild aftershocks. Hindi po yung vice versa na nangyari sa Venezuela some days ago. Kaya may nagtanong, nasa last days na po tayo? Yes. At pag nasa last days ba dapat ipanakot? Hindi. Dapat mo pang i-share ang gospel. Pang-apat na punto. Paano re-responde ang mga Kristiyano sa ganitong mga pangyayari? Well, isa lang po ang sagot. Mamuhay tayo ng tulad ng ginagawa natin dati. Normal. While waiting for Him to get us here. From here, sa rapture. Mamuhay lang po tayo. Pero wag natin kalilimutang mag-share ng gospel. Panglima, ito yung pinakamahalagang tanong. Malapit na ba ang second coming of Jesus Christ? At dito po tayo tatagal ngayon. Sagot ko, super duper lapit na po. Pag sinabi mo kasing end times, nakasaklaw yan doon sa pag-uumpisa na naging nation, yung Israel, which was 1948. O bilang tayo ngayon. Alam ninyo, ang isang generation, ang sabi po ng banal na kasulatan, 80, hanggang 80 years, no? To 85 years. Kaya tignan po natin mabuti. 1948 to 2026 is 78 years. May 2 years pang natitira bago maganap ang 80th year ng pagkabansa ng Israel noong 1948. Pero meron din mga propesiya, according sa mga galing na scholar, i-consider din po natin to. Hindi natin sila i-echapuera. Yung mga naniniwala doon sa 2033 second coming dahil sa pagbilang nila ng panahon simula nung si Jesus ay namatay sa krus, dagdagan mo ng 2,000 years, it makes sense dahil ito ay papatak ng 2033. Ano po? Pero alam naman natin, bago mag second coming, mangyayari muna ang rapture at ito ay mauuna ng 7 years. Kung 2033 ang second coming minus 7 years is 2026. At ngayon pong 2026, sabi ko nga po, kay dami na pong nangyari. Yan, 2026. Ang dami na pong nangyari nitong 2026, nakakatuwa. Hindi po ba? Hindi mo may kakailayan, hindi mo yan maitatanggi. Oh. Umpisa pa lang ng January. Ngayon, July 5 tayo. Ay, sa mga taga-Amerika, happy 4th of July po sa inyong lahat. Ano po? At yes, enjoy nyo po yung day na yan sa mga mahal nating mga kababayan dyan sa Amerika at sa mga Amerikano. No? Enjoy your day. Okay. So, ba't ba tayo napunta roon? Siyempre, nag-greet lang naman tayo. So, hindi po natin maitatanggi talaga. No? Nandyan na po talaga. Hindi po tayo nagde-date setting, okay? Ako ayoko po ng date setting. Kinonsider ko lang po yung view nila. Dahil blinag ko na po yan eh. Pakiano naman, o sige. So kung 2033, they believe it's second coming, edi mangyayari na po ang rapture this 2026. At hindi po nakapagtataka rin yan dahil sa dami na nga po ng mga nangyari. Kayo ba'y ka-good vibes na? Kung hindi pa, inaanyayahan ko kayo na maging ka-good vibes na by clicking that subscribe button. Dito marami kayong maririnig na mga tungkol kay Jesus at higit sa lahat sa kanyang muling pagparito. 2 phase ang pagparito niya. Una yung rapture para sa believers at second coming with the believers para sa buong mundo. At yung second coming nga doon nakikilalanin ng Israel si Jesus as their Messiah. Okay? Thank you!
God bless us.